Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga kwanggol ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi baka natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan. Ang kanilang mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, siyempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 53 na mga comments. Nandiyan po ang name na user or Margie Yadao. Meron siyang 49 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 45 na mga comments. Rondeline Lamsin. Meron siyang 35 na mga comments. Ang name na user or Nemi Hasigawa. Meron siyang 29 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. At lagi pong naunguna sa pag-comment just baba sa ating comment section. Nandyan sila si Ramil Ruwasa, Masking Digma, Rose Guevara, Emmy Mapalad, Margie Yadao from Hong Kong. Nandiyan po si OFW Lens Channel. Isyata rin po natin si Grace Gruta, Fer Dominguez, Lucrecia Candido, nandiyan po si Shanay, Elenita Istares, Forever Merle, nandiyan po si Daldit Pasamonte, at meron pong name na Japanese makabayan, hindi ko mabasa. Japanese eh. Nandiyan po si Leonardo Manansala, and also kasama rin po natin ngayong araw si Samway Blanc, Brian Baltasar, and Erpilo Mark. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm happy po na sana magandang ating gising ang umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa ating kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipadibang natin po sa mga ipinabakalat ng mga fake news, ng mga fake news peddlers at ng kabilang kampo at mga anti-Marcos makabayan. At dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, so good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahapon mga kababayan ko, ang dami talagang balita no, ang daming nangyari. Naguluhan nga si Ivan, ano bang unahin natin dito? Yun bang si Alice Goo? O yun bang yun bang si Secretary Chiloy Garafil? O yun bang nangyari doon? Or ngayong araw nga na mangyari mga kababayan? Kasi nga, di ba, meron pong mangyayaring hearing, Senate hearing doon po sa Davao City. Kasi nga, yung attorney po ng KOGC na si Torion mga kababayan, nagpasaklolo kasi dito kay Senator Bato. So magkakaroon po ng hearing today mga kababayan. Pero babalikan ho natin yan. Una natin pag-uusapan mga kababayan, si Alice Goo muna. Kasi nga, sino ba ang natawa doon po sa mga pictures po ni Alice Goo mga kababayan? Please comment sa baba, sa babasahin niyo mamaya ni sa Ivan. Ang ibig ko pong sabihin, di ba ang picture po ni Alice Goo, lahat po ng kanyang pictures mga kababayan, bakit nag-smile? Napasa man natin,
All smiles talaga makabayan si Alice Goo. Kahit doon pa sa unang pumunta sa kanya, yung NBI, 'di ba yung NBI nakasmile talaga lahat eh. Hanggang dumating po yung dalawa si Chief Marvel at saka po si Secretary Abalos makabayan, 'di ba? Talagang tuwang-tuwa po itong si Alice Goo. Smile na smile talaga. Bakit kaya siya nag-smile makabayan? Siguro feeling niya na baka pag-uwi niya dyan sa Pilipinas or kagabi nga pala, kasi kagabi dumating makabayan, baka feeling niya lalagyan po ng red carpet doon po sa airport. Baka yun po ang kanyang feelings makabayan. At saka ang aking tingin dito kung bakit siya masaya makabayan. Bakit siya masaya? Kahit na siya po'y nabash dito, maraming ang nagsasabi, kung napapansin niyo po yung mga comment doon, kahit saan po makabayan, kahit saan po ng mga social media accounts, either sa mainstream media, sa YouTube, or sa Facebook, basahin nyo lang po sa baba, nung nakapost po ang kanyang pictures na siya po'y naka-smile. Merong title po na All Smiles Makabayan. Kaya nga maraming nagsasabi na mukha yatang may sunto-sinto itong si Alice Goo. Kasi nga siguro sa tingin niya na parang baliwala ng mga kabayan, sa tingin niya na wala pong nangyayari, di ba? Hindi ba niya inisip na siya po ay pinaghanap po ng batas? At saka siya po dalhin po doon sa Senate hearing makabayan. So Pogo po, sa Pogo na hearing doon po sa Senado, pati po doon sa Kamara Makabayan at saka sa Quadcom. Parang wala sa isip niya smile-smile lang talaga eh. So siguro itong Goo mo kayatang na-stress o baka na-depress eh. So sa tingin ko makabayan ko, kung ako po ang inyong tatanungin kung bakit siya nakasmile. Siguro sa isip niya na yung otoridad po sa Pilipinas yung nakahanap sa kanya makabayan, yung unang nakahanap sa kanya. Ang ibig sabihin, 'di ba, nakahanap sa kanya yung yung Indonesian authorities, then siya po hinand over dito sa NBI ng Pilipinas, at saka dumating po doon si Abalos at saka itong si Chief Marvel. So itong si Alice Goo, siya po'y tuwang-tuwa. Bakit? Kasi feeling niya safe siya makabayan. Safe po itong si Alice Goo. Kasi we'll never know, hindi natin alam, baka siguro yung pong taga-Pogo makabayan, meron pong ipinadala po na tao, na isang hitman, o baka siya po'y ipapatigi dito para siya po'y forever na pong manahimik makabayan. You know what I mean. Alam ho natin yan. Kasi itong si Alice Goo, maraming alam ho yan makabayan. At alam rin po niya ang kanyang babanggain dito. Mga malaking tao ho yan makabayan. Kaya itong si Alice Goo, siya po'y tuwang-tuwa na nakita niya po itong si Abalos at saka ito rin pong si Marvel makabayan. So yan po ang nasa isip ko kung bakit lahat ng pictures po ni Alice Goo, siya po'y naka-smile makabayan. Diba? Ginawa na ganyan ng memes ngayon. Malapit na ng makulong pero nakasmile pa rin. At saka itong si Goo, siya po'y happy, malamang sa malamang. Yung tao pong nandun po sa hearing sa Kamara at sa darating po na hearing doon sa Senado makabayan, yun po'y nai-stress at marami ng takot sa pagdating po at pagbalik po ni Goo dyan po sa Pilipinas makabayan. Magkakaalaman ho lahat. Maglaglagan na ho dito, di ba? Kasi marami pong alam itong si Alice Goo. May tanong ko makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Dahil po dito sa pagkadakip po ni Sheila, si Sheila Goo o Sheila Goo, at saka po si Cassandra Leong makabayan at saka si Alice Goo, doon lahat po sa Indonesia. Dahil po sa pagkadakip po ng tatlo nito, si Sheila, si Cassandra Leong at saka si Alice Goo, ano ba ang pagkakaiba makabayan? Ano ang pagkakaiba sa Davao at saka dito sa Indonesia? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan makabayan, okay? So ulit-ulit po ating tanong. Ulitin natin ating tanong, anong pagkakaiba ng Davao at ng Indonesia? Kasi nga makabayan ko, bakit nga pala na dakip itong tatlo nito, si Sheila, si Cassandra Leong at saka itong si Alice Goo, dahil wala silang kaibigan. Wala silang isang kaibigan doon sa Indonesia. Kaya sila po'y nadakip makabayan. Make sense ba? Doon kasi sa Davao, meron kasing isang kaibigan makabayan. Tingnan niyo po, itong si Kiboloy. Hanggang ngayon, hindi pa na po nadakip makabayan. Mga tanga naman kasi, si Sheila, si Cassandra Leong at saka itong si Alice Goo, kung gusto nila hindi sila madakip, well, doon sila pumunta sana sa Davao. Kasi mas safe po ang Davao sa mga wanted makabayan.
Sa mga pinaghahanap po ng ating batas, safe po ang Davao pagtataguan. Tingnan niyo lang po itong si Kibuloy. Diba? Sakto ba si Ivan? Anyways, for the makabayan. Tsaka mamaya gigisahin po itong si Goo. At tsaka dyan po sa mga sangkot ng pugo ng mga malaking tao, be ready na lang ho lahat. Kitang-kita ko nga itong si Rocky Makabayan, stress na. Marami mga sinabi doon po sa kanyang account. Tsaka sabi pa nga niya nakisimpatya daw siya dito kay Alice Goo. Nakisimpatya. Alam na alam ko na ito pong si Rocky, itong kanilang makalyado, ikakanta ho yan. Sana ikakanta ho yan ni Alice Goo Makabayan. Ito rin pong si Rocky Makabayan kasi nga nabanggit ho natin ng gunggong neto. Siya po'y di ba? Siya po'y dito talagang tiniris po ngayon ni Panelo. Merong sinabi kasi si Panelo Makabayan and I'm sure na alam niyo rin po yung nangyari. Alam niyo rin po yung balita na yan kasi nga yun po'y kumalat talaga the other day Makabayan. Si Panelo na talagang napuno na ho dito kay Rocky. Kasi si Rocky napakaingay talaga at maraming beses itong mga kalyado nila, mga DDS, si Digong, si Sara, sila, kahit sino pa mga DDS dito po na kanila pong sinuportaan, maraming beses itong napahamak dahil po kay Rocky Makabayan. Kaya pinagsabihan ngayon ni Panelo, ito dang si Rocky, hunger for publication Makabayan. Hunger for publication. Either bad publicity man yan or good publicity, but still, publicity. Kahit na itong si Rocky Makabayan, hiyang-hiya na, kahit lang kanilang mga fake news na mga ipinapakalat, lagi pong nadidibang Makabayan, hiyang-hiya na itong si Rocky. Sige pa rin po, walang hiyay. Sa tabab, walang hiya Makabayan, di ba? Nakakatawa talaga At siya yung mga post po doon sa kanyang Facebook, ang post niya, tinanggal. Kasi yun po'y nadibang Makabayan. Ang sinabi po ng isang presidential advisor po ni FBR, yung si Jose Alejandrino, pati rin po yung post po ni Hitad at saka gin-vlog yun ni Hitad Makabayan, pinost kasi ni Rocky. Pero tinanggal po kalaunan Makabayan kasi alam niya, fake news yun. Wala pong nangyari sa First Family. They are very healthy and lively at saka blessful Makabayan kasi marami pong sumuporta kay PBBM at saka kay Felisa ngayon. Pati rin po sa mga Marcos admin Makabayan. Diba? Tsaka nakakatawa talaga Ito pong mga anti-Marcos kahit ano-ano lang po kalang pinagsasabi hanggang ngayon Makabayan. Meron po. Like for example, ito pong ginawa ni Ryan Lingo. So sa mga bagong viewers nga pala natin dito asal ang style po ni Sir Ivan sa ating pababalita dito para magiging connect kasi yan. From start to finish, parang connected ho lahat ang ating balita. Ganun po ang style ni Sir Ivan. Okay, so ito pong mga anti-Marcos, hindi kasi sila nakamuo Nakabayan. Kasi nga sila po'y na-debunk, sila po'y napahiya kasi nga lumabas si PBBM, nakita ho natin doon sa situation briefing hanggang nakaroon po dito ng aerial inspection. Live po yun ang pag-interview sa kanya. Kaya itong mga DBS, tsaka sila si Rocky, sila si Jason Sa, yung mga napakalpo ng mga fake news na meron nang nangyari kay PBBM, meron nang emergency na nangyari or emergency situation dito kay PBBM, which is fake news yun, sila kasi ay napahiya. So merong tumira ngayon Makabayan. Sila Sir Ivan, ito pong nagangalan na Ryan Lingo. Sa hindi po nakakilala po kay Ryan Lingo Makabayan, ito'y napakarabid doon po sa Twitter. Yes, doon lang po yan sa Twitter. Siya po'y napakarabid po na anti-Marcos ngayon. Siya kasi ay isang DDS. Pero noon, puring-puri siya kay PBBM Makabayan. Totoo lang, puring-puri kay PBBM. Pero ngayon, kasi nga nagbaliktaran na yung iba, doon siya sumali po sa mga may polyut pong utak, mga ok yung utak. Ngayon, talagang tinitira niya lagi araw-araw si PBBM. Kasi dyan po siya nabubuhay Makabayan. Ngayon si Ryan Lingo Makabayan, pinost niya yung picture ni PBBM kasi nga hindi siya makamove on. Nung una, meron na sakit si PBBM, dinala daw doon sa hospital. So ang kanyang sinabi ngayon, kasi siya po'y napahiya, sabi niya, kung kayo ang tatanungin, does he look sick? So napakamalisyoso po ang kanyang question Makabayan kasi nga mga followers niya po kasi yung mga DDS. So doon po, majority po sa mga nag-comment doon, mga DDS, sabi nila, hindi daw, not well daw si PBBM. Bangag pa rin daw. At saka meron daw black eye dito sa may gilid Makabayan. Nilagyan daw ng make-up ang mukha ni PBBM. May make-up ba ang mukha ni PBBM Makabayan? Bulag yata itong gunggong na ito May make-up ba ang mukha ni PBBM Ryan Lingo? Hindi po yan make-up. Nagkapawis nga
'Di ba? Nakapakas nga si PBM So wala ho yang makeup, kundi yan talaga po ang kanyang totoong estado ng kanyang mukha. Healthy ho yan. Wala pong sakit si PBM. Kasi gusto niyang ipamukha po sa kanyang post mga kababayan na meron daw talagang sakit si PBM. Di ba yan rin pong post at saka vlog po ni Hitad? Kasi meron din sa nakita po dito na area kay PBM mga kababayan. Galing daw sa chemo, gunggong talaga Mga bastos ang gunggong nito mga kababayan. Kahit alang gagawin lang, sinasabi nila, gusto talaga nila po na matigil na si PBM. Nagmamadali, very excited ang mga gunggong kasi nga sila po meron ng ready na speech or oath-taking speech dito kay Inday Lustay / Princess Lustay or Princess Puset nga pala mga kababayan. Ngayon, babalikan natin itong si Ryan Linggo. Babalikan natin mga kababayan. Bakit? Kasi siya po dito ang totoong may sakit. May sakit siya si Ivan? Yes, meron po. Meron siyang goiter. Itong si Ryan Linggo, meron siyang goiter mga kababayan. Meron siyang cyst dito. Siya ngayon nanghinga siya dito ng pera mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Itong post na to, supportado pa niya si PBM at saka yung DDS Duterte mga kababayan yung time na to. I think this is last year yata if I'm not mistaken. So sabi niya dito mga kababayan, saka buti na lang may nakapag-screenshot kasi ng mga kalyado natin, mga kasamahan natin. Sabi dito, magandang araw kay BBM at DDS. Hi! Nakatanggap po ako ng isang malungkot daw na balita mga kababayan galing sa aking doktor. Kaninang umaga lamang prior ang pandemic, na-diagnose akong may thyroid cyst o mas kilala sa tawag na goiter. Bihira lang sa mga lalaki ang magkakaroon ng goiter at isa ako sa nagkaroon ng kanyang sakit. After more than 3 years na gamutan, hindi po siya lumiit, bagkus ay may lumaki pa nga. Sabi ng doktor ko dati, pagdating ng 3 taon na gamutan na walang positibo na resulta, kailangan akong operahan ASAP. As per the doctor's advice, we have to prepare 80,000, 130,000 for the operation. Wala po kaming ganun kalaking amount sa gayon. I have my personal savings pero hindi siya sumapat. Kaya po humingi ako sa iyo ng konting tulong pinansyal kahit lang na po piso-piso or piso. Malaking bagay na po yun kapag naipon. Nakakahiya man po, wala po kasi akong ibang option. Sinusubukan ko pong lumapit sa malasakit centers pero small amount lang din ang ma-cater nila dahil sa dami ding lumalapit para humingi ng tulong. So nabigay siya ng kanyang GCash mga kababayan. Sa yan pong name niya, Ryan Linggo, sa account niya sa bangko, nang hingi siya ng tulong kasi siya po'y merong sakit sa goiter mga kababayan. Until now. Pero grabe po mag-ako sa mga kababayan kay PBM. 'Di ba? Siya dito'y nakarma, 'di ba? Katulad po to kay kay Sunsa makabayan. Si Sunsa may sakit yan 'di ba? Mukha yatang TB. May sakit ho yan na parang TB. Ilang obo na lang yung makabayan. Ilang obo, pero grabe po makapanglait kay PBM. Grabe po mga okusato kay PBM. At lagi nilang wini-wish na si PBM mawala na makabayan kasi sila po'y atat na atat, gusto na po nilang maupo si Sara bilang presidente. Mga gunggong naman kasi, di ba? Sila ito nagkakasakit. Si PBM walang sakit. Very healthy at matalino yan at napaka-humble pa. Mga kabayan, kilala natin yan. Okay? So, di ba tingnan nyo ang mga DBS, sila ito yung may karamdaman na hindi maganda makabayan. Gusto nilang ipahid dun sa ibang tao. Yan kasi ang totoong karma. Kung ano ang ginagawa ninyo sa tao, sa kung sinong tao man yan, yung pinagsabi nyo naman ganyan, katulad po sa ginagawa nito kay PBM, well, baka mangyayari yan sa inyo. So, be careful. Be careful what you wish for, mga DBS. Okay? Mga kababayan ko, pag-usapan natin. Okay, connect naman po tayo. Punta tayo doon sa Davao. Kasi ngayong araw, di ba, alam mo natin sa balita na meron pong maganap na na hearing doon po sa Davao City dahil po dito po sa imbestigahan nila dahil po sa pag-serve po ng warrant of arrest ng PNP versus po sa KOGC makabayan. At saka ang gusto po na nag-request niya na para po magkaroon po ng hearing, yung pong si Atty. Torion ng taga KOGC. So kinontak niya at saka ni-request niya doon kay Bato makabayan. Sa Evan, sino sa tingin mo ang pupunta doon sa Senate hearing dyan po sa Davao City? Ay siyempre, kalyado nila yan. Klaro ho yan. Kaalyado po nila ang pupunta dyan makabayan. So malamang sa malamang siguro si Bato, si Bongo, si Robin Hood, sila yan Tsaka I think parang narinig ko yata pupunta rin po si Raffy Tulfo makabayan.
Yun po aking narinig, at saka marami pang iba. Pero mostly, majority doon, mga kalyado kasi nila ng mga DDS kasi balwarte nila yung makabayan. Kasi gusto talaga nila na mawala po ang kapulisan natin dyan po sa Davao City o dyan po sa KOJC. Ngayon, meron pong bad news para sa kanila makabayan. Bakit sa Ivan? Nalaman natin po sa balita na 'di ba, ang balita ay naglabas po ng desisyon ang 22nd Division na Court of Appeals makabayan dun po sa Cagayan de Oro tungkol dito po sa TPO or Temporary Protection Order ng KOJC. Yun daw ay null and void makabayan. Null and void. Ang ibig sabihin, hindi mapurnada ang hunting mission ng PNP, ang hunt mission po doon po kay Kibuloy na ginagawa ngayon ng ating kapulisan. Hindi po yun mahinto makabayan. Kasi ayon po yan sa nilabas po na desisyon ng Court of Appeals doon po sa TPO po na hawak ngayon ng KOJC at yan po nirelease po ng isang judge doon po sa Davao City na allegedly yun daw ay kalyado ng mga Duterte makabayan. Kaya nga, merong napaplano ngayon ang DOJ makabayan. Diba, merong sinabi ang DOJ na baka yung judge po na nag-release po ng TPO doon po sa branch RTC 11 yata yan makabayan sa Davao City, baka yun daw ay kakasuhan. Yun pong kumalat ngayon na balita makabayan. Baka daw yun po ay kakasuhan ang judge na yun kasi merong kumalat. Kalyado daw ni Kibuloy, kalyado rin po daw ng mga Duterte makabayan. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo, ito pong balita makabayan, ito pong ito po ang nangyari ngayon dyan po sa Davao City. For more details, let's watch this. Samantala, pinawalang bisa ng 22nd Division ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro City ang Temporary Protection Order na inilabas ng RTC Branch 15 ng Davao City sa KOJC Compound. Yan ang ulat ni Benji Durango. Inihahanda na ang session hall sa loob ng Sangguniang Panlunsod ng Davao Building sa Davao City. Tinalakay ang magiging setup sa loob at seguridad sa labas ng gusali, lalo't posibleng puntahan din ito bukas ng KOJC members. May malaking LED monitor. Dito posibleng ipapakita at ipapaliwanag ng PNP Pro 11 ang mga kumakalat na litrato at videos tungkol sa umano'y paghuhukay sa loob ng KOJC compound. Lahat po yan, i-present po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Isang joint session ang gagawin dito bukas ng hapon, kaugnay pa rin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy at iba pa sa KOJC compound. Si Senator Ronald De La Rosa ang kakatawan sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, habang si Minority Leader Senator Coco Pimentel ang sa Committee on Justice and Human Rights. Dadaluhan din ito ng iba pang mga senador bilang bahagi ng dalawang komite. At kung meron mang isang bagay na pagkakasunduan ng PNP at ng KOJC, ito yon. Excited ang dalawang panig sa gagawing committee hearing bukas. Kasi ipipresenta niya kung ano yung mga nangyari sa loob, ano yung mga efforts namin sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Because I felt that if the Senate would conduct an investigation, we would be able to have access to the ongoing tunneling activities that is being done. Isa sa publiko ang hearing at mapapanood ang lahat. Sa gagawing Senate investigation, ipepresent lahat ng ebidensya. Bukod sa mga litrato at video, ang mga ipinasok na gamit at mga ginagawa ng mga pulis sa loob, sasagutin din sa hearing. Lahat po yan, i-present po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Kaya po masaya siya, at least malalaman po ng buong bansa at yung mga nagmo-monitor din other countries na kung ano yung mga ginagawa natin doon sa loob ng KOJC. Alauna ng hapon nito magsisimula, pero bago nito, bandang alas 10 ng umaga, magsasagawa muna ng ocular inspection sa KOJC compound. Tiwala naman si Torrio na mabibigyan ng access ang lahat. It is in aid of legislation. Now, no one, not even a warrant of arrest, can prevent that. Wala pang impormasyon ang PNP Pro 11 kung paano gagawin ng mga senador ang inspeksyon. Sa ngayon po, wala pa akong na-receive na information as to the whole process po ng ocular inspection. And nakahanda din naman po yung regional director natin. Umaasa ang dalawang panig na sa pamamagitan ng investigasyong ito, maliliwanagan na ang lahat sa kung nasa katwiran pa ba o wala na ang ginagawang paghahanap sa leader ng KOJC. Yan sanang ginawa po ni Sheila, ni Alice at saka ni Cassandra Leong makabayan. Sumama sana sila doon kay Kibuloy. Safe pa sila eh.
Hindi pa sila makikita mga kababayan kasi nga sila po ay nakatago sa bunker. Ito kasi mga taga-QOG si mga kababayan, mga gunggong talaga eh. Itong mga membro na to, lagi sila nag-iingay na sila daw hinaras dito ng kapulisan natin at saka gusto nga nilang palayasin na yung kapulisan natin dyan po sa compound ng QOG si mga kababayan. Di ba yan lagi nang sinisigaw ngayon? Tingnan nyo lang po ang ginawa kahapon or kanina po ng taga-Simanay po na mga angkor makabayan, include po yung mga banateros. Wala dang karapatan ang kapulisan na maghalughog po dyan po sa mga building na yan. Kasi meron daw TPO makabayan, pinapalayas nila. Pero hindi daw ito ang respeto ng kapulisan natin yung inilis po na TPO. Mga gonggong, hindi naman kasi naintindihan makabayan. Lagi lang ginagamit po yung TPO o yung Temporary Protection Order ng QOGC. Hindi naman kasi nakalagay doon. Hindi po naka-state doon na patitigilan po yung operasyong ginagawa ng kapulisan natin. Ang TPO, ang ibig sabihin niyan, yun lang pong barikadang ginawa ng kapulisan natin. Yung meron pong ginblock makabayan, barikada, dapat, kasi nga nag-list po ng TPO, dapat in and out lagi yung mga membro po ng QOGC at hindi sila pipigilan makabayan. Yun po ang nakasaad sa TPO. Walang nakasaad po sa TPO na ipapahinto po ang manhunt na ginagawa po ng ating kapulisan doon kay Kibuloy makabayan. Mga gunggong, hindi nakakintindi. Meron nga isang attorney dyan makabayan eh. At saka doon po sa indireles po ng Court of Appeal ng Cagayan de Oro na null and void daw yung TPO inireles po ng RTC 11 makabayan. May mali daw doon. Yung si Attorney Tolentino, nakita ko siya kanina ingay talaga eh. Mali daw ang ginawa ng Court of Appeals. Alam nyo, para hindi po makakaganyan, advice ng dito po sa mga membro ng QOGC, kung gusto nyo pong matapos ang mga nangyari dyan sa inyong compound, ilabas nyo na si Kibuloy. Alam ho ninyo na siya po ay merong kaso. Alam rin po ninyo na siya po ay wanted at siya po ay fugitive. Hindi nyo ba maintindihan yan? Ilabas ninyo para itong ang mga nangyari dyan sa compound ninyo, sa QOGC, sa inyong religion, ma-resolve ho yan lahat. Si Kibuloy lang po ang makaresolba ho yan lahat makabayan. Okay? So, makabayan ko, tayo? Skip na tayo sa ibang balita. Pag-usapan muna natin, ito pong si Chiloy Garfield makabayan. Kasi meron nag-comment sa akin. Meron po nag-email sa akin makabayan. Isa pong haters natin, isa pong DDS at anti-Marcos. Naalala ba natin si Bert, yung si Bert G, B-E-R-T-G? Nag-email siya sa akin makabayan. Talagang palitan po aming emails. So alam ko po nandito siya. Kasi siya makabayan, sabi niya kasi, oy tingnan mo, si Secretary Chiloy Garfield nag-resign na. Ang ibig daw sabihin makabayan, sa pag-resign daw ni Chiloy Garfield, hindi daw dito makain-kain na at hindi po daw kayang ipagtanggol na si BBM. Kaya daw itong si Chiloy nag-resign makabayan. Hindi ba niya alam, Sir Bert, makinig ka. Hindi mo ba alam? I think it's already year ago makabayan, starting last year until now, kasi kung maalala ho natin, di ba si Chiloy Garfield na siya po'y napag-alaman na siya po'y konektado po sa NPA makabayan. Di ba? Pati po ang kanyang husband, Alice Lee, sila daw connected dito sa NPA. At sino ba nagsiwalat niyan? Mismo itong si Eric Siles makabayan. Noong time, hindi pa po polluted ng kanyang utak. Diba siya po yung nabuko niyan na si Chiloy Garfield isa pong membro ng NPA pati po ang kanyang husband makabayan. So dahil po sa pangyayaring yon, dahil po sa pagsiwalat po ni Eric Celes, hanggang ngayon si Sir Ivan, lagi po akong nananawagan na sana ito pong si Chiloy Garfield papalitan ho yan. Tanungin niyo lang po ang PCO. Lagi ko yung sinasabi sa kanila. Sabi ko sa aking contact dyan sa PCO, sabi ko, ma'am, hindi kaya itong si Chiloy talaga yung puting ahas ni Hitad? So yan lang sabi nila, si Ivan, pero under investigation naman yan, binabantay naman yan, lahat po ng mga tao dito, pero sige lang, tingnan ho natin yan. Lagi niya sinasabi, at lagi ko yung pina-follow up po ang PCO. Sabi ko, ma'am, parang siguro, sa akin lang, kung ako yung tatanungin, dapat palitan ho yan si Chiloy Garfield. At lagi kong nanawagan makabayan. So ngayon, ang pangyayari ngayon, hindi ibig sabihin, itong si Chiloy po, dahil po hindi na po kayang ipagtanggol si PBM, yan po'y katarantaduhan ho yan. Kayang ipagtanggol po si PBM Sir Bert.
kayang-kaya na ipagtanggol. Ang hindi po kayang ipagtanggol, yung pong si Sara kasi bobo yun, tanga pa. At saka meron pang attitude po na merong problema, mukhang yatang merong mental problem po itong si BCO natin. Yun po ang mahirap ipagtanggol. Si PBM, very easy. Kasi alam ho natin si PBM at kilala po natin si PBM at nakita po natin ang performance ni PBM. Kaya hindi po mahirap ipagtanggol si PBM. Itong si Chuloy Garafil, matagal ko niyang ni-request. Kaya doon sa saking kontak makabayan. So, ngayon, that is a good news for me na yan po si Chuloy ay pinalitan na po. Kasi siya po ay hindi kayang, itong si Chuloy, hindi po niya kayang bumatikos doon po sa mga fake news na mga ipipakalat ng kanyang makalyado makabayan. Totoo naman talaga ng kanyang makalyado. May nakita ba kayo na dinibang po ni Chuloy na fake news galing po sa kabilang kampo makabayan? 'Di ba ayaw niya? Ayaw niya pong idibang. Hinahayaan niya lang po makabayan. Hinahayaan niya lang po si PBM na lagi pong kinukutya, lagi pong ginagawan po ng mga paninira, sinisiraan, inaapakan, kayang-kaya ho yan, lunukin po ni Chuloy. Pag ako po yung sekretary, ako po yung nandyan po sa posisyon po ni Chuloy makabayan, nako po, titirisin ko kagad po yung mga fake news peddlers na yan. Totoo lang. Hindi kayang gawin ni Chuloy. Kaya lagi ko yung sinasabi sa taga-PCO na dapat yan po'y papalitan. And it's we are very fortunate enough na yan po'y nangyari. It's a blessing. Dapat talaga wala dyan si Chuloy. Si Chuloy makabayan, doon po inilagay sa Taiwan. So, Sir Bert, mga haters, para alam ho ninyo, itong si Chuloy, hindi ito tinanggal po sa gobyerno. Doon siya pinaupo, pinalitan niya yung si Balieno yata yung makabayan. Abilino. Siya po yun yung chairman ho doon sa Manila. Anong tawag na ng MECO makabayan? Manila Economic and Culture Office. Sakto ba? Manila Economic and Culture Office doon po sa Taiwan. So siya po pumalit doon kay Abilino yata yon. Ngayon, so chairman po itong si Garafil doon makabayan. Ngayon, ang ipinalit makabayan. Gusto mo ba siya, Sir Ivan? Hindi po. Hindi ko po yung gusto itong si Chavez. Sinabihan ko na po yan. At saka, nakausap po sama kami mga pro-admin vlogger. Pati po yung taga-PCO makabayan. Kinunta ko rin po. Ito kasing ngayon, siya na po yung sekretary, si Sir Chavez. Siya na po ngayon, yung pumalit po kay Chuloy Garafil makabayan. So siya nga pala, sa hindi pa po nakakilala kay Cesar Chavez, siya po yung senior undersecretary noon. At saka siya na po yung assistant ng presidential assistant for strategic communications makabayan. Nalaban natin yan. The presidential assistant for strategic communications. Siya po yung noon in-appoint makabayan at yan po ay tauhan ni Digong. Kaya ayaw ho namin. Si Cesar Chavez, tauhan ho yan ni Digong makabayan. Totoo yan. At saka meron siyang inilabas nung pagka-appoint pa lang po niya bilang presidential assistant for strategic communications last year. Kung maalala ho natin, meron siyang inilabas po ng fake news makabayan. At sinong binukbok doon? Si PBM. Ano yung fake news, Sir Ivan? Nalaban natin yung post nito. Ayon sa balita makabayan, si Presidential Assistant for Strategic Communications, Cesar Chavez, shared a fake document declaring December 22 a half-working day. Nalalaban natin yan. Nagbut-but makabayan, hindi yan ang alam po ni PBM. Meron siyang inilabas po na peking dokumento na yung December 22 daw, yan po ay dineclare as half-working day makabayan at yan po ay fake news. Sino po ang kinuyog ng mga DBS? Si PBM. Diba? Kaya tayo po yung mag-iingat. Kaya ito pong si Sir Chavez makabayan, sa totoo lang, under observation ho namin to. Included po sa taga-PCO makabayan. Andiyan po sa PCO, medyo ganun talaga kay Sir Chavez. Sabi na, Sir Ivan, tingnan ho natin yan. Obserbahan na po natin. At saka, respeto natin po ang desisyon ni PBM. So, ano bang sinabi po ni PBM? Dito po kay si Sir Chavez makabayan. Ano sinabi po ni PBM? Please comment sa baba, sa babasahin nyo mamaya, Sir Ivan. So, para at least alam ho natin. Kasi nga alam ko po, ang aking mga viewers dito, alam ko po na kayo po'y napaka-aware po sa mga balita. I am very sure, 1,000%. At ganoon rin po, very intelligent ang aking mga viewers makabayan. Kasi ang mga Marcos supporter, yung kasama na po natin ngayon, yung mga Pinklawan, mga Dilawan, mautak ko yan.
At saka well aware po sa mga nangyayari. Okay? So ang sinabi po ni PBBM, sa hindi po nakakala makabayan, sinabihan niya mismo. Si Cesar Chavez, sabi niya, ibalita mo lang kung ano ang totoo. Just tell the truth, makabayan. Sabi po ni PBBM kay Cesar Chavez, just tell the truth. Bakit niya sinabi niyan? Kasi nagpalabas po si Cesar Chavez last year ng fake news, makabayan. So siya po ay under observation po ng mga Marcos supporter. Pati po ni PBBM, makabayan. Pero siyempre, respeto ho natin kasi yan po ay decision po ni PBBM, makabayan. Okay? So yan po, talagang ayaw. Ewan ko lang, siguro. Basta kasi nga, alam nyo, may narinig kasi ako, makabayan, bakit ayaw ko. Isa po sa aking rason kung bakit ayaw ko dito kay Chavez. Pero hopefully, siya po ay magbago, makabayan. Magiging priority kasi na dito ang mainstream media. Maka-old school sa makabayan. Totoo yan. Maka-old school ho yan. So parang lalabas kasi dito, baka mabaliwala niya dito yung mga vlogger, yung mga Marcos vlogger. Ayaw po nilang bibigyan po ng mga information makabayan. Yan kasi ang ikinakatakot ngayon ng mga Marcos vlogger. Baka hindi na po bibigyan ng access ng information, hindi po bibigyan po ng informations, unlike doon sa kahit nandun po si Garafil. Kasi nga meron kasi kaming contact dyan sa piso makabayan, ako lang banggitin yung pangalan, na nagbibigay rin po sa amin ng information. Iba kasi i-block yun eh. Baka i-block po ni Cesar Chavez kasi nandyan siya. Kasi siya po'y Maka Duterte, makabayan. Mag-iingat tayo. Siya po'y Maka Duterte. Yan po, kaya under observation ho namin yan. So sana lang po kami bigyan pa rin po ng mga informations. Okay, so makabayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang ating good news. Ito po ating balita ng ating gobyerno kasama si PBBM. For more details, let's watch this. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maramdaman ng pamilyang Pilipino ang ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ito ang siniguro ng Pangulo kasunod ng pagbagal ng inflation rate sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naitalang pagbaba ng inflation ngayong Agosto na bumagsak sa 3.3% mula sa 4.4% noong Hulyo. Giit ng Pangulo, dahil sa pagpapababa ng taripa, naibaba rin ang rice inflation sa 14.7% mula sa dating 20.9%, gayon din sa meat inflation na bumaba naman sa 4.0%. Dahil dito iginiit ang punong ehekutibo na mas palalawakin pa ng pamahalaan ang Kadiwa ng Pangulo program sa iba't ibang lugar sa bansa para masiguro ang abot kayang bilihin. Masisiguro rin anya ang sapat na supply ng karne ng baboy kasunod ng rollout ng pagbabakuna kontra ASF na dahilan din anya para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang hakbang ng gobyerno para sa mas mababang halaga ng gasolina. Ito anya ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon para maramdaman ng bawat Pilipino ang pagbabago na nakapaloob sa hangaring bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na tuloy ang trabaho para matiyak na maipagpapatuloy ang pag-usad at pag-unlad ng bansa para sa komportableng pamumuhay ng bawat Pilipino. Samantala, tiwala ang Department of Agriculture na patuloy na bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Kasunod ng naitalang pagbaba ng Philippine Statistics Authority sa rice inflation ngayong Agosto. Umaasa ang DA na maaabot pa ang 7% pababang inflation sa bigas na magdudulot ng mas mabagal na kabuuang inflation rate sa bansa. Sa Oktubre, sinasabing mas mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 na nagbabawas ng taripa sa inaangkat na bigas. Single digit, maganda yan. Makita natin noong panahon ng after RTL, after a year, ang laki ng naging stability ng inflation because of rice. Nasa mga 2 to 4% lang. So hopefully we can reach that level uli in the near future. Kasi yung rice, about 25% ang kabuang food inflation dahil sa bigas. So kung bababa lalo yung bigas, lalong bababa yung food inflation at malaki yung magiging epekto sa kabuang inflation number. Bumalik sa Davao ang bagong serbisyo fair para muling maghandog ng tulong sa ating mga kababayan doon. Ang iba't ibang aktibidad, alamin natin sa ulat ni Luisa Erispe.
Aminado si Aling Fe na mahirap ang buhay ngayon dahil sa araw-araw na gastusin. Bilang isang ina, sumasideline lang siya ng paglalaba kaya malaking bagay na sa kanya ang makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Malaking tulong po. Nagpasalamat ako sa natin kasi natutulungan na isa ako nga nakuha dito sa AKAP beneficiary. Si Nanay Noralie naman na isa ring person with disability ay may panawagan na sana tuloy-tuloy ang mga programa ng gobyerno na magbibigay sa kanila ng tulong. Sana sa ating Pangulo, hindi siya magbabago yung mga sinumpaan niya noon, gampanan niya lang, ganun lang. Tsaka i-priority niya siguro ang pagtulong ng mga taong mahihirap kagaya namin. Malaking tulong po ito sa amin, ma'am, kasi mahirap ang buhay ngayon. Pasalamat kami, may pabigas daw sila, may hindi ko pa alam, may pera daw na kunti. Salamat po, malaking tulong po ito sa akin. Sina Nanay Noralie at Fe, ilan lang sa mga Davaoenyong napili na maging benepisyaryo ng AKAP program sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ngayong araw sa Davao City. Ito na ang ikatlong beses na nagpunta ang BPSF sa Davao Region pero ngayon lang ito tumuntong mismo sa Davao City. Kaya naman maaga pa lang napuno na ang University of Southeastern Philippines ng mga Davaoenyo. Umaabot sa 57 na programa at serbisyo ang hatid nito sa mga taga Davao. Mula ito sa 38 ahensya ng gobyerno. Mismong si House Speaker Martin Romualdez naman ang naglunsad nito sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kasama pa niya ang higit kumulang 200 kongresista at binigyang diin nila sa Bagong Pilipinas, walang Pilipinong maiiwan. Yun ang utos talaga ng ating mahal na Presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito. Kaya ako, taus-pusang po talaga nagpapasalamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Okay naman yung konting puyat. Basta masaya, basta lipay, basta happy ang mga tiga Davao. Yun po talaga ang gusto na natin makikita. Ang mga mambabatas naman, kahit ang Mindanao Development Authority, binigyan din ang kahalagahan ng programa. Pagdating sa serbisyo, pagdating sa ayuda, walang politika dapat. And nakita naman natin, smooth sailing, kaya naman di na kayo nahirapan. And we thank the local government for being very participative dito sa ating programa na sa buong Pilipinas naman. Nakasama na ako, Luzon, Visayas at Mindanao dito sa programa ng mahal na Pangulong Bagong Pilipinas Caravan. Talaga namang napakalaking tulong po mga kababayan ko. Kaya itong ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo, hindi nating masasabing ito'y pamumulitika eh. Ito ay serbisyo sa tao na dapat ginagawa talaga ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan. This shows that we can achieve this event. This Serbisyo Fair shows that what we can achieve this much with a government that works together, a government that is always ready to serve for a common goal, ang makapagbigay ng mabilis at maayos na pamamahala tungo sa isang masaya at maginhawang bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City, nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ang ipinamahaging tulong ng gobyerno. 1 bilyong piso ay para sa cash assistance at 2 million pesos naman ang para sa in-kind assistance tulad ng mga gamot, pagkain at tulong legal. May mga natugunan ring problema tulad sa trabaho at bentahan ng mga agricultural products. Target naman na benepisyaryo sa PPSF sa Davao City ay nasa 250,000 na mga Davaoenyos. At syempre, kasama rin naman dito ang mga nasa sektor ng poorest of the poor. Katunayan, ay 300 street sweepers, street dwellers at mga nagtitinda sa bangketa na nabigyan din ng tig sa 10,000 pisong ayuda at 20 kilo ng bigas dahil din sa BPSF. Si Elmer naman na na-stroke, walang patid ang pasasalamat sa tinanggap nila. Maraming salamat sa gobyerno natin at sa mga programang katulad nito. Ikinadismaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang nakita na nakakalbong mga bundok matapos magsagawa ng aerial inspection sa Marikina at sa lalawigan ng Rizal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
Kasunod ng aerial inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na pinakaapektado ng Bagyong Enteng, partikular na sa Marikina at Lalawigan ng Rizal, hindi na itago ng punong ehekutibo ang pagkadismaya sa mga nakakalbong bundok at gubat na dahilan ng pagguho ng lupa maging ng malawakang pagbaha. Everywhere napuntahan mo after the storm, pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year, hindi kalbo yan. Ngayon, kalbo na. Kaya nagkalat. Kaya giit ng Pangulo, mas magiging istrikto pa ang pamahalaan kaugnay ng deforestation. Lalo't giit niya, hindi na ito tungkol pa sa illegal na aktibidad. Usapin na ito ng kaligtasan ng publiko. It's life and death already. Maraming namapatay dahil sa mga ginagawa nila. So, we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Iginiit din ng punong ehekutibo na impounding dams at river basins ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para maiwasan na ang malawakang pagbaha, lalo na sa Metro Manila, bagay na kasama na sa flood control projects ng pamahalaan. So, ang pinakamagandang solusyon ay maghuhukay tayo ng mga impounding dam upriver, dito sa mga river system that will serve many purposes. That will be for flood control dahil yun na nga, yung tubig na dapat bababa sa city, hindi na bababa. Kasabay ng pamamahagi ng relief goods sa mga Bicolano na matinding naapektuhan ng Bagyong Enteng, pinaalalahanan naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Bicolano na maghanda sa posibleng pagtama pa ng mga kalapidad sa harap ng banta ng La Nina phenomenon. Hinimok din ni Abalos sa mga taga-Bicol na laging sundin ang direktiba ng mga otoridad lalo sa abiso ng paglikas para matiyak ang kanilang kaligtasan. Okay, so ang banat lagi po ng mga DDS mga kababayan, di ba lagi nang sinasabi na hindi na nagtrabaho si PBBM kasi wala ba daw inilabas na master plan ang gobyerno ni PBBM. Di ba lagi na po nang nababasa natin, lagi nang sinasabi na master plan, na saan daw ano dang nangyari doon sa 5,500 po na flood control projects, hindi kasi na naintindihan. Yung 5,500 po na flood control project sa panahon po yun ni Digong, tinapos lang po ng Marcos admin. Yung ginamit po ng mga bilyones, mga haters, makinig kayo, magunggong talaga eh. Yung bilyones po na ginamit para po sa feasibility studies, kay Digong pa ho yun. Kaya diba, sinabi ho ninyo, wala pang inlabas po ang Marcos administration na master plan. Totoo yan, wala pa po. Kasi inastadihan pa ho niyan ni PBBM mga kababayan. Kaya nga, siya ho mismo dito po naglibot-libot para gusto niya makita talaga ang sitwasyon po ng lugar kung saan po na apektuhan po ng grabe po ng baha mga kababayan o ng bagyo. Gusto niya makita po yung estado ng lugar na yon, and that point para makakuha sila ito ng idea kung ano ba ang kanilang gagawin mga kababayan para po sa kanilang project, para po dito sa flood control projects mga kababayan. Inistadihan muna. Si PBBM, hindi po yan katulad po kay Digong mga haters. Si Digong, hinayaan niya lang po yung kanyang mga alipores, mga sekretary na maglibot-libot doon na kahit natutulog lang naman, at saka kapag meron na silang nagawa po na master plan, okay na yon. Kapag meron silang mabuo na projects para po sa flood control projects, okay na yon. Okay na yon kasi nga ang kanilang hinahabol doon mga kababayan, ang budget naman kasi. Kahit alam ho nila, or baka hindi na alam na kanila pong plano mga kababayan, hindi yung epektibo. Kasi kung inayos lang po mga haters, mga anti-Marcos, ang trabaho ni Digong noon sa kanyang pamamahala for 6 years, hindi sana natin po maranasan ang ganito pong klaseng mga baha. Kung inayos lang sana ang utak ni Digong na kung saan lagi lang pong kasama itong si Quiboloy kasi may mga chicks eh. Lagi niyang kasama, hindi siya nakafocus po sa kanyang trabaho bilang presidente at saka nakapokus lang sa Pogo. Kaya nagaganon po ang proyekto ni Digong. Parang nagiging makabayan, parang ang tawag dito na term na disposable lang, parang nagiging disposable lang po ang projects po ni Digong makabayan. Tingnan nyo nangyari sa mga flood controls. Ilan ba lahat ng flood controls po ni Digong? 11,000 plus. 11,347 yata yan if not mistaken. So itong 5,500 na natapos po sa Marcos admin, hindi yun kasama sa bilang. Pero under pa rin po yun kay Digong. So kapag maglalabas na po ng master plan ang Marcos admin, asahan natin yan, maganda ho yan pagkaplano mga kababayan. And after that, mag-release na po ng budget ang NEDA para po sa flood control projects under na po ng Marcos admin mga haters. Naka-enchende na ba?
Hey! Ganon po na klase ang leader kailangan natin. Siya po mismo ang mangunay at dapat po makita niya yung lugar mismo kababayan kasi siya po dito ang magpaplano niyan, si PBM. At kilala po natin si PBM, magaling yan. Magaling po yan magplano makabayan. Okay? So anyways, i-shoutout mo natin. Nandyan po si Jess Tobtob. Nandiyan po si Passion Alejandro Feli Daguyo and Haitso Amelita Navio Severino Pelicano Gussie Boy. Nandiyan po si Lerma Sondita, Lods Lahara, Haitso Marilo Bidnarek, Wing Salvatierra. Nandiyan po si Jones Jax, Janet D. Narvaez, Mary Red. Nandiyan po si Victor Robin, Leslie Cabrera. Nandiyan po si Ivy B. Alonso, Elsa Hoffman, Baby McDoms Nanamod, Eduardo Narvaez, Nonsky Pasamonte, Alicia Lik, Gorgunya Angala, Shimeso LV, Otelo Lim Diesto, and Hayato Sports Shinobi from South Korea. Okay, so mga kababayan ko, isunod po natin po yung good news pa rin po, ang good news. Kasi kung nabasa niyo po ang ating thumbnail, di ba meron kong sinabi doon na nakasuhan na? Yes, meron pong nakasuhan na makabayan. Kinasuhan po ng taga PCC ang 12 importer at saka traders makabayan. Bakit si Ivan? Kasi sila po ay salot ng lipunan. Sila kasi dito po ang nagmanipula ng presyo ng mga bilihin natin dyan sa markets makabayan. Nagkakaisa sila lahat para hindi po bababa. Sila po ang responsibilidad dito, ang responsable dahil kaya nga hindi bumaba ang presyo natin dyan sa bilihin dyan po sa mga market. So dahil po yan sa mga importers na to, pati po na mga traders makabayan. For more details, let's watch this. Sinampahan ng kaso ng Philippine Competition Commission o PCC ang 12 importer at trader na may kaugnayan umano sa kartel na dahilan ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Narito ang ulat. Sa ginawang administrative search ng Philippine Competition Commission sa isang negosyo noong September 2023, natuklasan ang kartel umano ng sibuyas. Sangkot ang 12 importer at trader. Nagpalitan umano ng sensitibong impormasyon ng mga negosyo para kontrolin at manipulahin ang supply at presyo ng sibuyas. Itong mga entities na ito na involved ay talagang nag-uusap-usap. So nakita namin siya sa mga emails, sa mga exchange of communication, sino yung mga supplier nila, kailan parating yung shipment, gaano karami yung SPSICs na a-apply nila, tapos kailan papapasukin yung mga imports at kung anong volume po. Nagsimula umano ang kartel noon pang 2019 at tumagal hanggang 2023. Sinasabing nakaambag ito sa onion crisis noong 2022 kung kailan sumipa sa higit 700 piso ang presyo ng sibuyas. Nag-contribute po sila kasi ang lahat po ng cartels talaga pag nandyan yan, ang epekto po niyan ay tumataas yung price or bumababa yung volume na umiikot sa merkado. So yan po yung talagang harm na kinokos ng cartel. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 14 ng Philippine Competition Act ang 12 importer at trader. Pinagmumulta sila ng higit 2 bilyong piso. Sabi ng Department of Agriculture, kahit hindi pa paso ang rehistro ng ilang importer at trader, nakaba na sila sa Bureau of Plant Industry, ang tanggapan na nagbibigay ng alokasyon sa pag-angkat ng agricultural product. Kung meron silang ginagawa na unfair trade previously, so may iwasan natin yung collusion na kasi kung may collusion kasi ang problema nun yung presyo kahit may importation hindi bababa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng DA na mahigpit na babantayan ang kartel, hoarding at smuggling para masigurong sapat ang supply at stable ang presyo ng mga agricultural na produkto. May request na ako dito sa mga mainstream media, no? Sana pangalanan ho ninyo. Sana po sa taga PCC, pangalanan ninyo kung sino mo yung mga pangalan po ng mga traders at saka importers para alam rin po natin at saka alam rin po ng taong bayan kung sino sila. Kasi nga kapag hindi po alam ng tao at saka baka sige-sige pa rin po sila, magbabago lang po ang kanilang pangalan, ibabago makabayan. Diba sabi po ng PCC, sila po'y binan ngayon at saka sila po'y hiningaan po ng danyos na tag 2 billion pesos isa-isa makabayan.
2 billion pesos. Pero sana pangalanan kasi yan po'y laging mga paninirang ginagamit po ng kabilang kampo na wala na nakasuhan ng mga smuggler, wala na nakasuhan po ng mga importer or traders, wala daw. So sana pangalanan ninyo, okay? Sa ahensya ho natin, huwag matakot. Bakit naman matakot? Huwag yung takpan yan. May karapatan po ang taong bayan, mga mamimili, ang gobyerno na malaman po kung sino-sino sila. Ano po ang pangalan ng kanilang kampanya po ng mga traders at ng importer o sino po sa kanila yung mga smuggler. Dapat meron pong transparency. Okay ba mga kababayan? Dapat ganun, di ba? I-share po natin si Delia Tumambing na nandyan sa Caloocan, galing kay Eva Atienza na nasa Dubai. Hi to Jemson, Jem Jeriel Regine of Mandawi City, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadabor of Tansa, Cavite. I-share po natin si Ronelyn Lamsen from New Zealand. Nandiyan po si Jelen Quezon, Vivian Torney, Evelyn Garcia, Nida Sanga from Vancouver, Canada. Hi to Monet Romeo Sigigato Jr. Nandiyan po si Do Ios Dacaus from Toronto, Canada. And hi to Zinaida Rico Hermoso from Houston, Texas, USA. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Ito tong si Goo Hindi naman partner dumaan sa paliparan. Kung hindi, sa barko. Sa pribadong resort. Sa Zambales. Doon siya sumakay, Wagwap. Kaya pumunta siya doon sa Sa Jakarta. Sa military base ng China. Baka. Dumaan doon siya sumakay, partner, sa West Philippines. Kasi di ba may paliparan naman doon? Di ba? Mas madali doon. Tanong natin. Kinuha siya doon sa Zambales sa resort. Pupin ba siya ng China? Malay natin kasi di ba? Ngayon, posible. Kung sa Zambales, di ba? Di walang masisibag dyan. Pero may isa pa partner na sinasabi. BI pa rin yan. Hindi pwedeng walang masibak sa BI. Dapat meron masibak sa BI. Kasi hindi sila cooperative. Sa tingin mo, magsasalita kaya to? Si Alice? Kasi may isang pulis pa daw mataas na opisyal ng pulis. Tumulong. Ay, magsalita na siya. Maano yan? Mapipigayan. Mantakin mo, di ba? Ang pinag-uusapan rito, ang mga ginawang illegal at panloloko, partner. Ang gusto kong magbayad dito, sa akin lang. Dapat siguro kahit pa paano managot, maliit na penalty or what. Basta dapat managot, partner. Sorry pero tingin ko dapat yung isa notary public. Kasi yan. Yung nag-notarize. Di ba? Medyo niloko niya yung practice ng law. Yung pagiging notaryo publiko. Medyo nabastos yun sa akin Tapos yung sasabi mong police. Basta yung kung sino yung mga nagpabaya. Pero dapat hindi pwedeng makaligtas dito yung namumuno sa BI. Kahit sabihin mong wala kang alam. The mere fact na kahit hindi ka kasabwat, halimbawa man, the mere fact na hindi mo to agad pinaalam. Samantalang yun yung, di ba? Yun yung pinababantayan Tapos alam mo na, hindi mo sinabi. Tapos nauna pang magsalita sa'yo si Risa Ontiveros, si Senator. Di ba, sampal sa mukha yun ng BI. Tutulog-tulog sa pansitan? Sinadya ba yan? Di ba? Dapat managot yun. Kahit sabihin niya na wala siyang alam. Talagang tatulog ko sa pansitan, kaya kailangan ka masibak. Pero yun nga, partner, ang tanong dyan. Kung makikipag-cooperate ba itong si Alice Go? Kung nung una, partner, di ba? Halos, maging zero na ngayong BP ng ating mga bababata sa pagtatanong at inis. Pero wala pa rin silang nakukuhang konkretong sagot. Puro pagsisinungaling. Pero pag sumasagot si Alice Go, nakikita mo na may mali. Nagkakamali siya. Kesa yung I invoke the right against self-incrimination. Wala kang makukuha talaga doon. Yun ang iniisip ko. Na kahit nahuli siya, pag dinala uli siya sa Senado, saka sa House,
baka sabihin niya, I invoke my right against self-incrimination. Depende kasi sa tanong yun. Kung may incriminate siya talaga doon, pwede niyang hindi sagutin. Diba? Pero may paraan pa ba dyan ang ating gobyerno para... Magaling naman yung mga taga-house partner. Oo. Without resorting to lie detector test. Totoo to, ha? Ay, sa Senado, ang hilig-hilig na mag-lie detector test dyan, eh. Pero sa House, nakukuha nila sa pamamagitan ng pagtatanong. Pero dito, partner, dito sa usapin, no? Nung pagpapatakas rito, who will going to, partner, conduct the investigation? Is it the mambabata, mga ano ba? Ulit, ano mo? Yung pagpapatakas sa kanya. Kasi ang hinahabol ngayon, bukod sa isasalang siya at pipigain ng mga impormasyon tungkol sa Pogo, yung kanyang connection sa Pogo partner, ang gusto din malaman ng gobyerno. Yung mga involved. Yun. So sino ang magsasagawa ng investigasyon? Ng NBI? DOJ. NBI. Oo. Pero, pati pag dinala yan sa House, dinala yan sa kasama Senado, din yun sa mga posibleng tatanungin. natanong na eh, sino nga yun? Si Sheila. Tinanong paano sila nakatakas. O dapat pareho sila ng kwento. Diba si Sheila din, inimbestigahan din ng NBI. Pero ang sabi kasi nila, parang imposible daw na bangka lang ang gamitin. Kung ganun kalayo papuntang Jakarta. Lalo na sa panahon. Oo nga. May bagyo. Hindi. Yung time may Karina. Karina ba yun? Wala pa. July. Hindi. Baka mamaya, yate partner kasi maraming pera. Malay mo. Paano ba dinescribe? May malaking bangka, may maliit na bangka. May ganun. Bangkalan daw eh. So doon mahuhuli yung kung ano talaga. Kaya pagdating doon sa Indonesia, yung kanyang buhok partner maiksi na. Ay, oo, partner. Diba? Ibang-iba na itsura niya, naiba siya. Nalaga siguro sa lakas ng hangin. Nagpagupit siya. Ay, nag-iba na yung itsura. Di ba doon mo palang malalaman, partner? Kasi, kung wala talaga siyang intensyon na magtago, hindi niya iibahin yung itsura niya. Kung wala siyang intensyon, partner, na tumakas. Kahit magpagupit siya, di siya aalis ng Pilipinas. Diba? Yun yun. Kahit magpakalbo ka pa, nandito ako, basta kalbo ako. Wala. Nandito ka pa rin. Tumakas ka na eh. Kahit baguhin mo yun sa mukha mo, yung pagtakas mo, ebidensya na ng pagtakas yun. Sa ngayon, wala pang kaso sa korte. Wala pa, kasi nasa ano pa lang. Nasa ombudsman. Si ombudsman. Oo, yung kaso. Dito sa ginawa niya, partner. Itong tanong. Oo. Di ba wala siya? Oo. Nag-submit sila ng counter affidavit. Oo. Dapat mabaliwala yun. I-require pa kaya siya ng ombudsman to file. Bigyan pa kaya siya ng oras to file. Counter affidavit o submitted. Kasi dapat yun. Kung ako yung prosecutor, nag-file, ako yung kalaban niya, paano ko yun? Yung answer niya. Ipapa-miscrap of paper ko yun. Kung ba, baliwala yan. Kasi kahit yung notary public, hindi siya siguradong kung si Alice Goo na yun. Dati sigurado siya eh. Totoo, dati sinabi niya yun. Nakita nga daw niya sa sasakyan. Diba? Si Alice Goo daw talaga. Tapos nung nagkabulilyaswa na, hindi niya na sigurado kung si Alice Goo yung nakita niya. O kamukha lang. Ay, talaga. Tignan mo. Ang loyalty sa pera, partner. Grabe, di ba? Ang loyalty sa pera. Nakakalimutang merong titulo. Oo. Diyos mio. Hindi, libre daw yun, partner. Ha? Libre daw. Libre? Sabi ni attorney. May lumalabas ka. Ewan ko lang kung totoo, ha? Magkano? Parang nasa 200 million daw at daw, ha? Daw lang. Notaryo? Hindi sa notaryo. yung mga di umano, mga sangkot partner, ha? 200 million? Oo, yung mga di umano lang. Nagsayang lang yun. Nahuli rin. No. 200 million. Kaya nga eh. Ay, mahirap naman yun. Nagkaroon ka ng 200 million tapos ikakanta ka. Oo. Kaya nga eh. Saka, iba partner, ano naman yun? Siguro sising-sisi itong mga tumulong kay Alice Goo.
Eh di kung alang lang namin magpapahuli ka, hindi na sana namin ginawa yun. Partner, imagine mo, bibigyan ka ng 200 million. 200 million ba? Dawa, allegedly. Oo. Tapos, pinagkanulo mo yung sarili mong bansa. Kaya nga sabi ko nga, ang loyalty nga, partner. Sa pera. Okay, so thank you so much nga pala no sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na shout out. Hopefully po sa ating next vlog, ma-shout ko na po kayong lahat makakabayan. Okay, so again, thank you so much. So anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ibinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Sa ngalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.